Lumayas na kayo ng mga anak mo dito kung ayaw niyo makasama si Emma sa bahay na to. Malakas na buliyaw ng biyenan niya kay Lyra habang ang kabit naman ng kanyang asawa ay nakangisi sa tabi nito. Talaga bang papalayasin niyo kami lalo ng mga apo ninyo? Aba, wala akong pakialam sa kanya, Lyra. Wala naman akong mapapala sa kanya. Lalong-lalo na sa'yo. Wala naman siyang kahit anong yaman o mana na makukuha sa'yo. Para bang nagpapalaki lang kami ng hayop na wala namang silbi. Isa pa, hindi naman kayo kailangan dito. Mula nang magsama kayo ng anak ko, puro kamalasan na lang ang nangyayari. Wala namang araw na hindi ako nagsisisi kung bakit pinayagan kong pumasok ka pa sa pamilya namin. Nanginginig ang balikat ni Lyra. Hinigpitan niya ang yakap sa anak. Ayokong patuloy na makasama ng anak ko ang isang dukha na kagaya mo. Dagdag pa ni Doña Clarita habang itinuturo siya. Hindi ka nararapat dito. Hindi ka kailanman nababagay sa mundo namin. Ngunit laking sisi nila nang makalipas ang ilang buwan, nagbalik siya. Hindi para muling magmakaawa sa kanila, kundi para gumante at bawiin ang lahat ng pag-aari niya na inangkin nila. Hindi mo magagawa to, Lyra. Madiing sigaw ng matandang babae. Mag-asawa pa rin naman kayo ni Antonius. May karapatan pa rin siya sa lahat ng ito. At kahit anong papel pa yan, hindi mo to pwedeng angkinin ng mag-isa. Sinampal niya ang envelope mismo sa mukha ng matanda. We're divorced. Hindi na kami mag-asawa ng anak mo. Matigas, pero kontrolado ang boses ni Lyra. Signed, sealed, legalized. Umaga pa lamang ay damana ni Lyra ang bigat sa dibdib. Hindi siya mapakali, para bang may sasabog sa loob niya. Gabi-gabi na lamang siyang ginugulo ng mga tanong na pilit niyang sinasagot sa isip. Ngunit walang kasiguraduhan. Hanggang sa isang tawag mula kay Ailani ang tuluyang nagbukas ng mga mata niya sa katotohanan. Sa isang tahimik na coffee shop na paborito nilang tambayan noon pa man, nagkita sina Lyra at Ailani matapos ang tawag na yon. Bitbit ng kaibigan ng laptop nito at isang mapaninlang na ngiti ng pag-aalangan. Alam ni Lyra sa mga mata pa lang nito, may mabigat na sasabihin. Lyra, nag-aalinlangan pa rin na panimula ni Ailani habang pinapakita ang ilang dokumento sa screen. Ayokong ikaw pa ang huling makakaalam nito, kaya kailangan mong makita ito. Dahan-dahan na lumapit si Lyra at tinitigan ang pinapakita nitong file. Isang sertipiko ng kasunduan. Naroon ang pangalan ni Antonius, ang asawa niya, at Emma Laurel. Kasunduan ng dalawa na kapag nakuha na nila ang kanyang yaman, hihiwalayan siya ni Antonius para silang dalawa na ang ikakasal. Hindi. Hindi makapaniwala na bulong ni Lyra. Para bang napako ang paningin sa mga pangalan. Hindi totoo yan. Lyra, wika ni Ailani. Patawad ko ngayon ko lang sinabi pero ilang buwan ko nang iniimbestigahan kaya nalaman ko kung anong totoo. Hindi sila kailanman naghiwalay. Hindi niya iniwan si Emma. Kumirot ang puso ni Lyra kasabay ng pag-ikot ng kanyang sikmura. Pakiramdam niya ay pinagsakluban siya ng langit at lupa. Ang akala niyang pagmamahal, isa palang masalimuot na bitag. Nagsimulang manginig ang mga kamay niya habang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang araw ng kanilang kasal. Ang mga pangakong binitawan ni Antonius, ang matatamis nitong ngiti, ang mga yakap, mga halik, lahat pala kasinungalingan. Lyra, ikaw ang tanging tagapagmana ng yaman ng pamilya niyo, hindi ba? Sa oras na ikinasal siya sa'yo, may karapatan na siya roon. Bagaman hindi niya alam kung sino ka nga ba talaga.
Ang alam pa rin nila ay anak ka ng isang kilalang hasyendero. Gusto nilang makinabang sa'yo. Lahat ng kilos niya may dahilan. Gusto niyang makuha ang yaman mo pero kahit mahigit 8 taon na kayong kasal, hindi siya nagtagumpay. At ngayon ay inaakala nila na wala ka talagang yaman at mana. Ito ang dahilan kung bakit naging hayagan ang relasyon nilang dalawa. Ginamit niya ako, Ana si Lira. Ako palang naging kapit. Ako palang reserba. Akong ginawang kasangkapan para sa ambisyon niya. Hindi niya na mapigilan na umiyak. Tuluyan ang bumuhos ang luha sa kanyang pisngi. Tinakpan niya ang bibig habang ang mga hikbi niya ay pilit niyang inaampat. Lira, wika ni Ailani sabay tayo mula sa upuan at mahigpit na niyakap si Lira. Hindi mo to kasalanan. Niloko ka niya. Nilinlang ka niya. At hindi mo kailanman deserve ang isang kagaya niya. Lalo lamang humigpit ang yakap ni Lira sa kaibigan. Para siyang batang nawala ng tahanan. Para siyang basag na salamin na hindi na muling mabubuo. Habang ang mga salita ni Ailani ay nagsisilbing balabal ng aliw sa gitna ng malamig na katotohanan na niloko at ginamit lang siya ng taong labis niyang minahal. Hindi mo naman kasalanan na umibig ka. Ang mali ay ang taong sinayang lamang ang pag-ibig mo. Wika pa ni Ailani habang pinupunasan ang luha ni Lira. Lira, hindi mo kailangan manatili sa isang relasyong walang katotohanan. Mas mabuti pa kung hiwalayan mo na lamang siya kesa naman tuluyan kanyang maubos. Nanlulumo si Lira habang tinatahak nila ni Ailani ang daan pa uwi. Wala siyang imik mula nang lisanin nila ang coffee shop. Hawak niya ang telepono pero wala siyang lakas ng loob na tuwawag man lang kay Antonius. Paulit-ulit na lamang na pumapasok sa isip niya ang mga salitang binitiwan ni Ailani. Ang mga katotohanang halos durugin ang puso niya. Samahan na kita hanggang bahay. Wika ni Ailani habang nagmamaneho. Tumango lamang si Lira at ang bawat tanong sa puso niya ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas malalim. Takot. Takot sa kung ano pang matutuklasan niya. At sa pagpasok nila sa gate ng malaking mansyon, hindi niya kailangan na magtanong pa. Nasa driveway pa lang sila ay natanaw na agad ni Lira ang isang itim na SUV na pamilyar sa kanya, kay Emma. At naroon rin ang ilang maleta sa sala na tanaw mula sa bukas na pintuan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi ito pwedeng totoo. Pagbukas niya ng pintuan, agad siyang napahinto sa nakita. Si Emma nakaupo sa sofa. Maganda ang ayos, mukhang komportable pa. Katabi nito si Antonius na hawak pa ang kamay nito na tila ba nasa isang eksena lang ng teleserye. Naroon rin ang biyenan niyang si Doña Clarita. Nakatayo sa may hagdan at pinagmamasdan silang lahat na tila may malalim na alam sa nagaganap. Anong ibig sabihin nito? Ani Lira. Nanlalaki ang mga mata. Bakit andito si Emma? At anong mga maleta? Tumayo si Antonius. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Lira, mula ngayon dito natitira si Emma. Napalunok si Lira. Naginginig ang labi. Ano? Ibabahay mo ang kabit mo? Sa mismong tahanan natin? Hindi to tama. Sabad naman ni Ailani na biglang lumapit sa gilid ni Lira. Wala kayong karapatang gawin to kay Lira sa legal mong asawa. Asawa pa rin siya, na legal, at buo ang karapatan niya sa bahay na to. Kaya wala kang karapatan na patirahin dito ang kabit mo. Biglang nagsalita si Doña Clarita. Malamig ang boses at walang bahid ng simpatsya sa tono nito. Buo na ang pasya namin. Simula ngayon dito natitira si Emma. Kung ayaw mo, Lira, pwede kang lumayas kasama ng anak mo. Wala na kayong silbi rito. Parang tinulak si Lira sa bangin ng mga salitang yon. Wala na kaming silbi. Bulong niya sa sarili. Paulit-ulit na inuulit sa isip.
Isang pangungusap na para bang sumira sa natitira pa niyang dignidad. Biglang bumaba sa hagdan ng anak niyang si Marco, na 7 taong gulang pa lamang, at bitbit pa ang isang laruan sa kamay. "Mommy?" Tawag nito nang makita siya. Agad itong bumaba at lumapit sa kanya. Halatang naguguluhan sa eksena. "Ano po to?" tanong ng bata. Lumingon sa ama. "What's the meaning of this, Dad?" Tumikim naman si Antonius. "Anak, mula ngayon, dito natitira sa atin si Emma." Napaatras si Marco. Tila tinamaan ng malakas sa sampal. "You can't do this. Hindi pwedeng tumira sa bahay natin ang kabit mo, Dad." Iiyak na ang tinig nito. At nang lumingon sa ina ay tuluyan na itong bumagsak sa damdamin. "Mommy, pigilan mo si Dad, please." Lumuluhang lumuhod si Lyra at niyakap si Marco ng mahigpit. "Anak, I'm sorry. I'm so sorry." No, Mom. Ayoko. Ayoko makasama ang kabit ni Daddy dito sa bahay. I hate her. I don't like her. Nagsusumamo ang tinig ni Marco. Sa harapan nila ay isang eksenang kailanman ay hindi niya inakalang mararanasan, hindi sa sarili niyang tahanan, hindi sa piling ng lalaking pinili niyang mahalin sa kabila ng lahat. Ang bawat salitang binitiwan kanina ay tila mga palasong walang awa na tumatama sa puso niyang pagod na sa laban. Ngunit bago pa man sila makabawi, muli nagsalita si Emma at mapang-api ng umiti. "Wala na kayong magagawa. Your dad doesn't love your mother anymore. Mas mahal niya ako. Simula pa lang ako naman talaga ang mahal niya. Kahit pinakasalan niya pa ang mommy mo, ako naman ang tanging minamahal niya. At mula ngayon, makakasama niyo rin ako sa pamamahay na to. Ako na ang bagong reyna ng bahay na to." "Walang hiya ka," singhal ni Ailani na agad na lumapit ngunit pinigilan ni Lyra. "Hindi kita bibigyan ng karangalan na bumaba sa antas mo." Mahina ngunit matigas ang tinig ni Lyra habang hawak pa rin ang anak. "Hindi ko hahayaang maging masaya kayo ng asawa ko sa pamamahay na kaming dalawang bumuo." "Oh, come on, Lyra. Hindi ako takot sa'yo. You are just nothing. Ni Singkong Duling ay wala ka. At higit pa ron, ay ayaw naman na sa'yo ng asawa mo dahil ako ang gusto niya. Kahit ang mother-in-law ay ayaw na sa'yo. Kaya wala ka na magagawa kung ibahay man ako ng asawa mo." "Napakakapal talaga ng mukha mo kahit kailan," sigaw niya dito. "Paano mo nagawang pumayag na tumira sa bahay namin kahit pa alam mong may masisira kang pamilya?" "Oh well, wala akong pakialam sa pamilya niyo. Ang mahalaga sa akin ay ako ang mahal ng asawa mo." Biglang sumabat ang biyenan niyang si Doña Clarita. Malamig ang tinig at mas lalong walang bahid ng awa. "Lumayas na kayo ng anak mo dito kung ayaw niyo makasama si Emma sa bahay na to." Parang binuhusan si Lyra ng malamig na tubig. "Talaga bang papalayasin niyo kami? Lalo ng apo ninyo?" "Wala akong pakialam sa kanya, Lyra. Wala naman akong mapapala sa kanya. Lalo na sa iyo. Wala siyang kahit anong yaman o mana na makukuha sa'yo. Para bang magpapalaki lang kami ng hayop na wala namang silbi? Isa pa, hindi naman kayo kailangan dito. Mula nang magsama kayo ng anak ko, puro kamalasan na lang ang nangyari. Walang araw na hindi ako nagsisisi kung bakit pinayagan kong pumasok ka sa pamilya namin." Nanginginig ang balikat ni Lyra. Hinigpitan niya ang yakap kay Marco, na noon ay humihikbi na sa kanyang dibdib. Gustuhin man niyang sumagot, ayaw niyang gawin ito sa harap ng kanyang anak. "Ayokong patuloy na makasama ng anak ko isang dukha na kagaya mo." Dagdag pa ni Doña Clarita habang tinuturo siya. "Hindi ka karapat-dapat dito. Hindi ka kailanman nababagay sa mundo namin." Tiningnan ni Lyra si Antonius. Umaasa siya, kahit papaano na magsalita ito, na ipagtanggol siya, na sabihing hindi tama ang lahat ng ito, ngunit nananatili itong tahimik
Walang ekspresyon, walang salita. I let my son marry you kasi akala ko mayaman ka. Dugtong pa ng biyenan niya sa wikang Ingles. Puno ng pang-uuyam ang tono. But look at you now. You are just nothing. Hindi naman pala totoong mayaman ka. Kaya wala kami mapapala mula sa'yo. Isa kang malaking pagkakamali. Mas mabuti nang mawala ka sa buhay ng anak ko. Isang hagupit na hindi kailangan ng kamay. Isang sampal na mas masakit pa sa anuman. Sa lahat ng yon, si Antonius ay hindi nagsalita ni isang salita. Hindi mo lang siya nito nilingon. Parang wala lang siya roon. Para silang hangin. Parang hindi bahagi ng buhay nito kahit kailan. At si Emma ay ngumiti ng mapang-asar. Habang sabay kapit sa braso ni Antonius, wala itong hiya, wala ring pakialam. Leave! Maiksi, ngunit malupit na sabi ni Emma habang nakatingin ng diretso sa kanya. Wala ka ng lugar dito. Parang may sumabog naman sa dibdib ni Lyra. Ngunit bago pa siya tuluyang gumuho, lumapit sa kanya si Ailani at mahinahong hinawakan ang kanyang balikat. Lyra, bulong ni Ailani. Mahigpit ang pagkakakapit. Tama na, umalis na tayo. Hindi ka dapat manatili sa lugar na ganito. Hindi mo to deserve. Tumingin siya kay Marco na patuloy pa rin sa pag-iyak. Dumadaloy din ang luha sa kanyang pisngi at sa basag na tinig, sinabi niya sa kanyang anak. Umalis na tayo, anak. Dad, please! Sigaw naman ang bata. Don't do this! Don't let us go! Mommy's crying! Ayoko umalis kami, please, Daddy! Ngunit si Antonius ay nananatiling tahimik. Hindi man lang tiningnan ng anak. Dad! Muling sigaw ni Marco habang sila'y palayo. Why won't you say anything? You're letting us go? You're choosing her over us? Isang paghagulgol ang lumabas mula sa bata. Tinangkapan nitong lapitan ng ama, ngunit hindi ito pinansin ni Antonius. Hindi man lang siya nilingon. Doon, tuluyang nadurog ang puso ni Lyra. Hindi na para sa sarili niya, kundi para sa anak niyang walang kamuwang-muwang sa gulo ng mga matatanda. Ang bata na sa murang edad ay kailangang maranasan ang ganitong klaseng sakit. Mahigpit na hinawakan ni Lyra ang kamay ng anak. Tama na anak, let's go. Habang nilalakad nila ang pintuan palabas ng bahay, pakiramdam ni Lyra ay bawat hakbang ay may tinatapakan na bubog. Habang papalayo sila, patuloy pa rin ang paghugulhol ni Marco. Maririnig pa ang halakhak ng tatlo mula sa loob ng bahay. Ang mga kasambahay ay puno ng awa. Ang mga mata na nakatingin sa kanilang mag-ina. At sa labas ng mansyon, sa malamig na hangin ng hapon, niyakap sila ni Ailani. Hindi dito nagtatapos ang lahat, Lyra. Anito, magsisimula ka ulit. Kayo ng anak mo. At isang araw, pagsisisihan nilang lahat ang ginawa nilang ito. Patuloy pa rin siya sa pagluha habang yakap-yakap si Marco sa likod ng sasakyan. Habang humaharurat naman ang kotse palayo, sa mansyong minsan niyang tinawag na tahanan. Ang anak niyang si Marco ay patuloy pa rin umiiyak. Isang uri ng pag-iyak na puno ng tanong, sakit at kalituhan. Mommy, humihikbing tawag ng bata. Halos mawala ng boses. Bakit? Bakit po ginawa yun ni Daddy sa atin? Hindi siya agad nakasagot. Gusto niyang sabihin na hindi niya rin alam, na siya man ay naghahanap ng kasagutan. Ngunit paano niya iyon ipapaliwanag sa isang batang walang muwang sa kasinungalingan ng mundo ng matatanda? Mommy, muling bulala si Marco habang pinupunasan ng luha sa pisngi. Akala ko mahal tayo ni Daddy. Humigpit ang yakap ni Lyra sa anak. Pilit niyang hinahaplos ang likod nito. Waring nais niyang alisin ang lahat ng sakit na nararamdaman nito, gamit lamang ang kanyang haplos. Kung sana nga lang ay makakayanan siyang gawin iyon,
para hindi na maramdaman ng anak niya ang sakit na hindi naman dapat itong nararamdaman. Mas mahal niya ang Tita Emma mo, anak. Mahinang sabi na lamang ni Lyra. Halos hindi niya kayang banggitin. Wala tayong magagawa, anak. Minsan, kahit gaano mo man kamahal ang isang tao, hindi niya iyon masusuklian. Galit ako kay Daddy. Ayoko na sa kanya. Ayoko na siyang makita. Sigaw nito sa gitna ng hikbi. Bakit niya tayo pinalayas, Mommy? Wala naman tayong ginagawang masama. Napaka-bad niya. I'll never forgive him. Bawat tanong ni Marco ay parang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang dibdib. Wala siyang maisagot na makapagpapagaan ng damdamin ng anak, sapagkat kahit siya ay sugatang-sugatan din. Ngunit bigla siyang napakunot ang noo. May kung anong kakaiba sa anak. Inilapat niya ang palad sa noo nito. Mainit. Masyadong mainit. Ay, Lani, sabi niya na agad na lumingon sa kaibigan na siya namang nagmamaneho. Sandali lang. Marco, anak? Marco? Tinignan niya ng mabuti ang bisi ng bata. Maputla ito. Puno ng pawis ang noo at leeg. Nanginginig ang katawan nito sa kabila ng init. Nanlalaki naman ang mga mata ni Lyra. Ay, Lani, dadaan tayo sa ospital. Ang taas ng lagnat ni Marco. Agad na kumabog ang dibdib ni Ailani. Sige, malapit na tayo sa intersection. Alam ko may clinic doon. Hawakan mo lang si Marco. Hinubad niya ang kanyang jacket na suot at ibinalot iyon sa nanginginig nitong katawan habang pinupunasan ng kamay ang pawis ito. Marco, anak, andito lang si Mommy. Bulong niya habang pilit nitong idinidilat ang mga mata. Magiging maayos ka din. Magiging maayos din ang lahat. Dadaling ka namin sa ospital. Inilapit niya ang noo sa noo ng anak ay tila ninanais na siya na lamang ang magkaroon ng lagnat. Mommy's here, okay? Hindi kita iiwan, anak. Kahit kailan, kahit anong mangyari, andito si Mommy. Hinalikan niya ang noo ni Marco na ngayon nanlalambot na sa kanyang kandungan. Ang takot sa puso ni Lyra ay hindi na lamang dahil sa pagkabigo sa asawa, kundi dahil sa posibilidad na may mangyari pa sa anak niya. Hindi niya kakayanin. Hindi niya makakaya. Agad namang lumiko si Ailani at pinasok ang maliit na emergency clinic sa kanto. Pagbukas ng pinto ng sasakyan, mabilis na bumaba si Lyra. Buhat-buhat si Marco habang humihingi ng tulong. Please, tulungan yung anak ko. May lagnat siya, sobrang taas. At habang mabilis na tinutulungan ng mga nurse si Marco, naiwan si Lyra sa labas ng treatment room na puno pa rin ng luha ang mga mata, habang si Ailani ay yakap siya sa gilid. Lyra, mahina at mahinahong wika ng kaibigan. Magiging maayos din si Marco. I'm here. Hindi ko kayo iiwan. Hindi ka nag-iisa. Hindi na malaya ni Lyra ang paglipas ng oras habang nakaupo sa labas ng treatment room. Sa dibdib niya, naroon pa rin ang takot, kaba at bigat na para bang sinasakal ang kanyang paghinga. Sa bawat pagdaan ng nurse, umaasa siyang iyon na ang doktor na magsasabi kung ayos na ba ang anak niya o hindi. Hanggang sa tuluyan nang bumukas ang pintuan at lumabas ang isang doktor. Isang lalaking nasa edad 50. Tumayo agad si Lyra at sinalubong ito. Baka sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Dok, ang anak ko po, kamusta na po siya? Nanginginig ang boses niyang tanong. Ngumiti naman ang mahinahon ng doktor. Ma'am, ayos na po ang anak ninyo. Nalagyan na po natin siya ng dextrose para maiwasan ang dehydration. Mabuti po at nadala ninyo kaagad. Mataas po ang lagnat niya kanina pero control na ngayon. Lumuha si Lyra nang marinig ang salitang ayos na. Para bang sa wakas ay may kahit kapiranggot na ginhawa na bumalot sa kanyang dibdib. Salamat po. Salamat po talaga. Halos mahingal siyang nakapagsalita habang pinupunasan ng luha sa kanyang mga mata. Pwede niyo na po siyang dalawin, tulog siya ngayon pero stable na.
Obserbahan na lang po natin siya overnight. Ipagpapahinga na lang hanggang sa makabawi ng lakas ang katawan niya. Tahimik siyang tumungo. Sabay lingon kay Ailani na nariyan pa rin sa gilid, nakahawak sa kanyang balikat. Sasamahan kita. Wika nito sa kanya at tumango siya. Dahan-dahan silang pumasok sa silid. Nandoon si Marco, nakahiga sa kama. Maputla pa rin ngunit maayos ng paghinga. May dextrose sa kaliwang braso nito at may malamig na compress sa noo. Sa tabi naman ng kama ay may upuan at agad niyang inupuan iyon. Hinawakan ng malambot at maliit na kamay ng anak. Anak, bulong niya habang pinagmamasa ng mukha nitong payapa. Pasensya ka na ha. Pasensya ka na anak ko. Hindi niya na napigilan ang lumuha. Ang dami niyang gustong bawiin. Ang dami niyang pagsisisi. Ang sakit na nararamdaman ni Marco, lahat ay parang tinanggap ng katawan niya ngayon bilang parusa. Bigla gumalaw ang mata ng bata. Dahan-dahan dumilat si Marco at unang nakita nito ang basang mukha ng kanyang ina. Mommy? Mahinang tawag na to. Agad naman siyang yumuko at hinalikan ng kamay ng anak. Marco anak, gising ka na. Halos maubos ang boses niya sa paghikbi. Bakit po kayo umiiyak, Mommy? Tanong ni Marco. Pilit bumabangon ngunit pinigilan niya. Ayos lang po ako. Don't worry about me, Mommy. Huwag po kayo umiyak. Dagdag pa nito habang pilit pinapawi ang luha ng ina gamit ang isang kamay. Lalong nadurog ang puso ni Lira. Sorry anak. Sorry kung nadamay ka sa gulo namin ng daddy mo. Nanginginig ang boses niyang wika habang patuloy naman ang pagpatak ng luha niya. Ngunit ngumiti si Marco. Isang ngiting pilit ngunit totoo. Wala ka namang kasalanan, Mommy. Hindi mo naman kasalanan na ganito ang nangyari ngayon. Hindi mo kasalanan na iniwan tayo ni Daddy. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata at sa murang edad, may bigat at lalim ang binitiwang salita. Don't be sad, Mommy. Hindi na po ako sad. Ayos lang na ayaw na sa atin ni Daddy. Basta ako, I won't leave you. As long as kasama po kita, Mommy, ayos lang po ako. Tumulo na naman ang luha ni Lira. Pero ngayon ay may halong ginhawa. Hinalikan niya ang noo ng anak at hinaplos muli ang pisngi nito. Salamat anak. Salamat. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinatatatag. Tahimik ang silid ng ospital maliban sa mahinang tunog ng monitor sa gilid ng kama ni Marco. Ang dextrose ay patuloy na tumutulo, habang si Marco naman ay mahimbing nang natutulog. Nakahawak pa rin sa kamay ng kanyang ina. Sa kanyang tabi nakaupo si Lira. Tahimik ngunit gising na gising ang diwa. Ang bawat tibok ng puso niya ay may kasamang bigat. Isang bangungot na gising. Isang realidad na hanggang ngayon ay hirap pa rin niyang tanggapin. Tiningnan niya ang anak, pinilit gumiti. Pinunasan niya ang sariling luha. Tapos, dahan-dahang niyakap ang anak. Mommy's okay, anak. Mommy's strong para sa'yo. Bulong niya. Kahit alam niyang kasinungalingan lamang iyon, at sa loob-loob niya, durog na siya. Wala siyang ibang hangad, kundi ang itago ang tunay na nararamdaman niya para kay Marco, para hindi ito maling masaktan. Ilang sandali pa, tahimik na bumukas ang pinto. Si Ailani iyon, may dalang pagkain at kape para sa kanya. Lira, tawag nito na marahang lumapit sa kanya. May dala ko, kumain ka muna. Kanina ka pa hindi kumakain. Mamaya na lang siguro, wala pa akong gana. Mahina ang sagot niya. Huminga naman ng malalim si Ailani. Hindi kita pipilitin, pero kung sakaling may gana ka na, sabihin mo lang sa akin, ha? Salamat, Ailani. Matama niyang sinabi. Maya-maya pa ay tumayo si Lira at lumabas muna sa silid. Sumunod naman sa kanya si Ailani. Naglakad sila papunta sa maliit na lounge area ng ospital. Doon sila naupo sa mahabang upuan. Parehong tahimik sa una. Kamusta ng pakiramdam mo? Basag ni Ailani sa katahimikan. Tumingin siya sa kaibigan.
Wala siyang masabi kaagad. Naramdaman niyang muling pumipiglas ang sakit sa dibdib niya, pero pinilit niyang umiti. Ayos lang ako. Mahina niyang tugon. Hinawakan ni Ailani ang kanyang kamay. Alam kong hindi totoo yan, Lira. Ako to. Sabihin mo sa akin kung ano talagang nararamdaman mo. Napapikit si Lira. Hinigpitan ang pagkakahawak sa mug ng kape. Pinipilit kong maging maayos para sa anak ko. Pero ang totoo, durog ako. Ailani, durog na durog ako ngayon. Sa totoo lang, parang gusto ko nang maglaho. Niloko niya ako. Ginamit. Ang pinakamasakit pa, pati ang anak ko dinamay nila. Wala akong ginawa kundi ang mahalin siya. Ipaglaban siya. Iniwan ko ang buong buhay ko noon para sa kanya, tapos ganitong igaganti niya sa akin. Nanginginig na sabi niya habang muling pumapatak ang luha. Tahimik lamang si Ailani sa ilang sandali. Hinayaan nitong ilabas si Lira ang lahat hanggang sa marinig nito ang boses niya na punong-puno ng matinding emosyon. Gusto kong gumante. Mariing wika ni Lira. Niloko nila ako. Sinaktan nila ako. Sinaktan ng anak ko. Hindi ko hahayaan na maging masaya sila. Habang ako, kami ng anak ko ay durog na durog at itinapon na parang wala kaming halaga. Napatingin si Ailani sa kanya. Kita sa mga mata niya ang pag-apoy ng galit na kanina pang pinipigil. Kung yan ang desisyon mo at gusto mo, susuportahan kita. Tutulungin kita sa kung ano man ang plano mo. Iparamdam mo sa kanila ang sakit na pinaramdam nila sa'yo. Lalo na kay Marco. Gawin mong doble ang sakit. Huwag mong hayaan na maging masaya ang mga taong nanakit sa inyo. Sa inyo ni Marco. Pero paano? Mahinang tanong niya. Paano ko sila mapaparamdaman ng sakit na pinaramdam nila sa akin? Ngumiti si Ailani. Pero hindi iyon ang dating maamong ngiti. It's not yet too late para bumalik ka sa dati mong buhay. Bago ka pa niya nakilala. Lira, matalino ka. Magaling ka. May pangalan ka sa mundo ng negosyo. Naaalala mo ba yun? Ibalik mo yun. Nagmula ka sa kilalang pamilya. Ikaw ang nag-iisa nilang anak. Bumangon ka. Kung gusto mo makaganti sa kanila, kailangan mo bumalik sa dati. Kailangan na mas pataas ka sa kanila para madali mo silang maapakan. Kailangan mong maging matatag. Magtagumpay ka. Iyan ang pinakamagandang ganti. Napatingin si Lira sa kaibigan. Ang mga salitang yon ay tila muli nagpapaalala sa kanya kung sino talaga siya at kung ano ang kaya niyang gawin. I will. Mariing sagot niya. Hindi ko nahahayaan pang guluhin nila akong lahat. Hindi na akong Lira na walang laban. Ipaparamdam ko sa kanila ang sakit na ginawa nila sa amin. Sa lahat ng ginawa nilang pang-aapak sa akin, babangon ako. At sa sandaling yon, ang pusong durog na sakit ay unti-unting pinanday ng galit. Isang matatag na galit na hindi lang naghahanap ng hustisya, kundi ng pagkabawi. Muli siyang tatayo, babawiin niya ang tigledan na sinira ng lalaking hindi siya pinahalagahan. Makalipas ang 2 araw, sa wakas ay nakalabas na rin ng ospital si Marco. Bagamat may kaunting panghihina pa, nakangiti na ito habang mahigpit ang pagkakakapit sa kamay ng kanyang ina. Hawak ni Lira ang maliit nitong balikat habang tinutulungan nitong maglakad palabas ng ospital. Pagkalabas sila, agad na sinalubong sila ni Ailani na may dala ng sasakyan. Ito ang nagmamaneho. Pauwi sa sarili nitong bahay kung saan pansamantala silang maninirahan. Mabuti na lamang talaga at may kaibigan siya na kagaya ni Ailani na handa siyang damayan sa lahat ng kanilang pinagdaanan at nakahanda rin na maging pangalawang ina ng kanyang anak. Pagkarating ng bahay, tahimik muna si Lira habang pinagmamasdan ng paligid. Malaki ang bahay ni Ailani, ngunit ramdam niya pa rin ang init at payapang enerhiya nito. Isang bagay na matagal nang nawala sa mansyon na tinirahan nila. Madalas na silang pumunta dito sa bahay ng kaibigan dahil matagal na rin silang magkaibigan ni Ailani.
Kaya nga alam ni Ailani kung sino siyang talaga at kung ano mga sakripisyo ang ginawa niya para lang makasama ang lalaki na sa huli ay lolokohin ng pala siya, pero kailanman ay hindi pumasok sa isip niya na makikitira sila dito dahil wala na siyang ibang matatakbuhan. Sa loob, habang nagpapahinga si Marco, lumapit si Lyra kay Ailani. Salamat, Ailani. Paulit-ulit na lang ako nagpapasalamat sa'yo pero pinutol siya ni Ailani sa isang yakap. Walang anuman, Lyra. Ano ka ba? Wala naman tayong ibang sandigan kundi isa't isa. Basta tandaan mo, nandito lang ako. Mag-best friend tayo. Tutulungan kita sa kahit ano pa mang paraan. Tumango si Lyra at niyakap ito ng mahigpit. Pakiramdam niya, kahit pa iniwan siya ng mga taong minahal niya, maswerte pa rin siya kasi may anak siya at kaibigan na katulad ni Ailani. Kinagabihan habang tulog pa si Marco, tahimik siyang tumayo at tumingin sa salamin. Pinunasan niya ang muka. Nagsuot ng simpleng damit at nagsimula na mag-impake ng gamit nila. Kaunti lang naman ang gamit nila dahil ang iba ay naiwan sa dati nilang tahanan na hindi niya nababalikan pa. Kinabukasan habang inaayos ang mga maleta, tinawag niya ang anak. Anak, malumanay niyang wika. Pupunta tayo sa Italy. Doon muna tayo titira. Napatingin si Marco sa kanya. Tahimik na waring nag-iisip. Pero tumango ito pagkatapos ng ilang segundo. Okay lang po, Mommy. Basta kasama kita. Napangiti si Lyra. Hinagka ng noon ng anak at mariing niyakap. Hindi kita iiwan, anak. At gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng magandang buhay. Kasama nila si Ailani papunta sa Italy. Mabuti na lang at may kondo rin si Ailani sa Italy kung saan sila maaaring tumuloy habang inaayos niya pa ang lahat. Hindi rin kasi sila pwedeng magpadalos-dalos sa mga pasya at kilos, pero mas mabuti nang makaalis sila ng Pilipinas. Malayo sa mga tao na nanakit sa kanila. Pagkababa nila sa airport, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin. Habang hawak-hawak niya ang kamay ni Marco, lumapit si Ailani. Ang ganda po pala ng kondo mo dito, Ninang. Masayang sabi ni Marco habang ginagala ang mata sa loob ng kondo. Salamat! Pero for sure, mas mamamangha ka sa bahay ng mommy mo dito. Sabi naman ni Ailani. Po? Nagtatakang sabi ni Marco. May bahay po dito si mommy, Ninang? Tiningnan din siya ng anak. May bahid ng pagtataka ang mukha. Totoo po ba yun, mommy? Ngumiti siya sa anak at sinabi. Oo, anak. Talaga po? Bakit hindi po pinupuntahan ang bahay mo dito noon, mommy? Kapag maayos ang lahat, sasabihin din sa'yo ng mommy ang lahat-lahat, okay? Tumango si Marco. Okay po, mommy. Mahigit 2 linggo niyang inayos ang lahat. Hinanda niya rin ang kanyang sarili para muling kaharapin ang mga taong minsan niyang tinalikuran para lamang sa pag-ibig na inakala niyang walang hanggan, ngunit isa lamang palang bitag. Aaminin niyang kinakabahan siya at natatakot din siya dahil baka hindi na siya tanggapin ng pamilya niya matapos ang kanyang ginawa noon. Ngunit, kailangan niya pa rin nasubukan. Kailangan niya pa rin lakasan ng loob niya. Ako munang bahala kay Marco. Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Sabi sa kanya ni Ailani. Tumango si Lyra at bagamat ramdam niya ang kabang unti-unting sumisiksik sa dibdib niya, niyakap niya si Marco ng mahigpit at hinalikan sa pisngi. Magiging maayos ang lahat, anak. Hintayin mo lang si mommy. Tahimik siyang umalis. Suot ang kanyang trench coat at shades. Ginamit niya ang sasakyan ni Ailani para mabilis siyang marating ang kanyang pupuntahan. At habang binabaybay niya ang mga daan sa Florence, Italy, ay unti-unting bumabalik ang alaala ng nakaraan. Ang panahon ng tagumpay, ng respeto, at ng isang pagkatao na matagal niyang isinuko sa ngalan ng pagmamahal. Hindi niya alam kung tatanggapin pa siya ng mundo ng alta sosyedad na minsan ay tinuturing siyang reyna. Ngunit nilakasan niya ang loob niya. Ngayon, wala na siyang puwang para sa pagdududa.
Hanggang sa tumigil na siya sa harap ng isang ingranding mansyon. Animoy palasyo, mataas ang pader, marmol ang gate na tila sa mga pelikula lang nakikita, ngunit ito ang dati niyang tahanan. Ito ang kanyang palasyo. Dito siya lumaki. Dito siya nagkamuwang. Sa labas ay may 6 na gwardya na nakaitim na suit ang nakatayo ng tuwid. May hawak silang barel na nakatutok sa sasakyan niya. Ngunit pagbaba ni Lyra ay agad nila yung binaba at agad din siyang yumuko bilang matinding paggalang sa kanya. Bentornata, Lady Felicity Lyra. Isang malalim na Italian greeting iyon ang ibig sabihin, maligayang pagbabalik, Lady Felicity Lyra. Ngumiti naman si Lyra sa kanila at sinabing, Grazie. Mahigit 9 na taon na mula nang lisanin niya ang buhay niya dito para lamang sumama kay Antonius. Ngunit, kilalang kilala pa rin siya ng mga tauhan ng mga magulang niya. Marahil dahil sa tila hindi naman nagbagong itsura niya sa nakalipas na mga taon. O sadyang pinapakilala pa rin siya sa kanila ng mga magulang niya. Hindi niya papigilang mapatitig sa ingranding harapan ng mansyon. Ang dating tahanan niya, ang mundong iniwan niya. Pagkatapos ng pagbati ng mga gwardya, maingat na binuksan ng isa sa kanila ang mabigat at ingranding gate ng mansyon. Humakbang si Lyra papasok. Mabigat ang dibdib. Habang ang bawat yapak niya ay tila kumakabog sa sahig na gawa sa pinakakilalang marmol ng Italia. Isa sa mga kasambahay ang nagbukas ng malaking pinto para sa kanya. Magalang din itong yumuko at ang ilan pa sa mga kasambahay na nakakita sa pagdating niya ay kitang-kita sa mga mata ang saya na para bang ito na ang pinakaaantay nila, ang pagbabalik niya. Tahimik sa loob ng mansyon. Naroon pa rin ang malalaking painting sa mga pader. Mga larawang may kasaysayan. Mga alaalang iniwan niya. Sa bawat hakbang niya ay bumabalik ang lahat. Ang luha ang iniwan, ang katahimikan na minsang pinili, ang pangarap na isinuko. Hanggang sa narating niya ang grandeng sala, kung saan sa isang malawak na couch, naroon ang 2 taong matagal niya nang iniiwasan, ang kanyang ama at ina. Napalingon ng mga ito nang marinig ang mga yapak niya. Sa paglapit ng mga gwardya at ng maamong mukha ni Lyra, nanlaki ang mata ng kanyang ina. Lyra? Mahinang sabit ng kanyang ina. Nanginginig ang tinig. Tila natigilan naman ang kanyang ama at mariin lamang ito nakatitig sa kanya. Waring hindi makapaniwala sa nakikita. Nanatili si Lyra sa kinatatayuan niya habang unti-unti namang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Mama, Papa, Anak! Bulalas ang kanyang ina na isa ring half Filipina at minsang nanirahan sa Pilipinas kaya bihasa na sa wika. You're back, ani naman ang kanyang ama. Ikaw ba talaga yan, Felicity Lyra? Ang tanong naman ng kanyang ina. Nagbalik ka na ba talaga, anak? Dahan-dahan siyang tumango. Oo po, ako po ito. At nagbalik na po ako. At sa isang iglap, lumuhod siya sa gitna ng silid. Patawad po. Patawad. Umiiyak niyang sambit habang tumutulo ang luha sa sahig ng marmol. Patawad po kung iniwan ko kayo. Kung pinili kong pag-ibig kesa sa pamilya. Kung ilang taon ako nawala, hindi nagparamdam at hindi man lang tayo tinanong ko, ayos lang ba kayo? Agad na umiling ang kanyang ina, tinakbo siya. Sinundan naman ang kanyang ama. Hinila siya ng mga ito sa isang mahigpit na yakap. Shh, anak! Umiiyak ring bulong ng ina niya habang hinahaplos ang kanyang buhok. It's okay. Andito ka na. You're home, Lyra. That's what's important. Stop crying, anak. Dagdag pa ng kanyang ama. Tinapik ang likod niya. We're not mad at you. Hindi ka namin kinamuhian. Ang mahalaga, buhay ka at bumalik ka sa amin. Pinagdarasal ka namin gabi-gabi. Dagdag ng kanyang ina habang tumutulo ang luha. Hindi kami nawala ng pag-asa. Alam naming babalik ka. At kahit ilang taon pa, hihintayin ka pa rin namin.
at buong puso na tatanggapin sa ating tahanan. Nagsisisi po ako. Lahat ng sakit tiniis ko. Akala ko noon tamang pinili ko, sabi ni Lyra, humihikbi. Pero mali ako. Patawad kung minsan ko kayong iniwan. Anak, bulong ng kanyang ama. Kahit kailan hindi kami nagalit sa'yo. Ngayon ay abot langit ang tuwa na aming nadarama na nakabalik ka na. Hindi ka na namin papayagang mawala muli, sabi ng kanyang ina. Anumang desisyon mo, kahit saan ka mandalhin ng tadhana, susuportahan ka namin, anak. Hindi ka na ulit malalayo sa aming tabi. Yumakap si Lyra sa kanila ng mahigpit. Sa yakap ng kanyang mga magulang ay tila unti-unting nabawasan ng bigat sa kanyang puso. Sa wakas, naroon na siyang muli sa lugar na itinuturing niyang tahanan. Hindi dahil sa yaman o karangyaan, kundi dahil sa pagmamahal ng mga taong hindi siya kailanman tinalikuran. At sa mismong gitna ng yakapang iyon, tahimik siyang nangakong hindi na siya muling aalis. Hindi na siya muling magpapalinlang sa huwad na pagmamahal. Mula ngayon, siya'y pabangon bilang Lady Felicity Lyra Monteverde. Hindi upang magmahal muli, kundi upang maningil. Makalipas ang ilang araw ng kanyang pagbabalik at pananatili sa mansyon ng kanilang pamilya, tuluyan na ngang bumalik si Lyra sa katauhan ni Lady Felicity Lyra. Hindi na ang babaeng umalis at iniwan ang lahat para sa maling pag-ibig, kundi ang babaeng muling tumindig para sa kanyang sarili at para sa kanyang anak. Sa wakas, dinala na rin niya si Marco sa kanilang tahanan. Habang papasok ang kotse sa kahabaan ng pribadong driveway, pinagmasdan ni Lyra ang anak na nakasilip sa bintana. Manghang-mangha sa tanawin, sa laki ng bahay at sa mga hardin na tila hindi ito nauubusan ng bulaklak. Mami, ang laki po ng bahay na to, parang palasyo, namamanghang sabi ng bata. Ngumiti naman si Lyra at hinaplos ang buhok nito. Dito ka natitira mula ngayon, anak. Ito ang tunay nating tahanan. Po? Dito na po tayo titira? Oo, anak. Pero di po ba prince and princess lang ang tumitira sa mga ganito? Prince po ba ako, mama? You're not just a prince, Marco, wika ni Ailani. Soon, pamamahalaan mo ang lahat na para kang isang tunay na hari. You'll dominate the entire business industry at sasambahin ka ng lahat. Pagbaba nila ng sasakyan, sinalubong sila ng mga taga-silbi ng mansyon. May nakahilerang gwardya at mga kasambahay na nakasuot ng uniforme. Maayos na nakalinya at malugod na bumati sa kanila. Welcome home, young master. Bati ng isang butler habang bahagyang yumuko kay Marco. Napahawak si Marco sa kamay ng ina. Bahagyang nailang pero napangiti. Mommy, tinawag po ako young master. Tumango naman si Lyra. Bahagyang natawa. Oo, kasi ikaw ang apo ng Duke at Duchess ng pamilyang ito. Pagpasok na sa loob, agad na lumapit ang kanyang ina't ama. Parehong may ngiti sa labi at luha sa mga mata. Nang makita si Marco, tila lalo silang napatigil. Gulat at tawa ang nasa mukha. Siya ba? Halos pabulong na tanong ng ina ni Lyra habang naglalakad palapit. Tumango si Lyra at lumuhod sa tabi ng anak. Marco, anak, sila ang lolo't lola mo. Napatingin si Marco sa dalawang nakatatandang estranghero sa paningin nito, pero hindi nag-atubiling lumapit at yumuko. Mano po? Maayos itong bate habang nag-abot ng kamay sa dalawa. Agad naman itong niyakap ng lola nito. Mahigpit at halos hindi na nito binitawan. Apo, umiiyak ng sambit. Ang laki mo na. Ilang taon kaming nangangarap na makita ka. Ngayon, heto ka na. Napakasaya ko. Nang kumala sa yakap, tumingin ang inosente nitong mga mata sa lolo at lola niya. Naroon pa rin ang pag-aalinlangan sa mga mata. Lolo, Lola, hindi niyo po ba kami pababayaan ni Mommy? Tanong nito. Oo naman, apo. Kahit anong mangyari, lagi na kaming nasa tabi ninyo.
Lumapit ang ama ni Lira at tinapik ang balikat ng bata. Ikaw ang bunga ng dugo ng ating pamilya. Huwag ka mag-aalala, apo. Mula ngayon, andito na kami para sa inyo ng mami mo. Ano mang gusto mo, ano mang pangarap mo, kami ng lola mo ang bahala. Talaga po, lolo? Masiglang tanong ng bata. Oo naman, apo. Magsimula kayo ng mami mo ng bagong buhay dito. Kaming bahala sa'yo. Sagot ng Duke habang hinahaplos ang buhok ni Marco. Tumingin si Lira sa mga magulang niya at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, pakiramdam niya ay buo na uli ang kaniyang mundo. Salamat po, Mama, Papa. Mahina niyang sabi, bakas ang emosyon sa tinig. Salamat po sa pagtanggap kay Marco at sa akin. Anak, sabi ng kanyang ina. Ano mang pagkukulang mo noon, nabura na yon sa isang iglap nang bumalik ka at ipinakilala mo sa amin ang batang ito. Isa lang ang hinihiling namin ngayon, ang manatili ka sa tabi namin. Mama, Papa, hindi ko na kayo iiwan pa. Sagot ni Lira sa may tingin kay Marco na ngumiti naman sa kanya. Dahil alam ni Lira na labis na naguguluhan ng kanyang anak, pinaliwanag niya dito kung ano nangyari. Iniwan ko ang pamilya at buhay ko dito para sumama sa iyong ama. Mahal na mahal ko ang daddy mo. Subalit hindi siya matanggap ng pamilya ko dahil malayong estado ng buhay naming dalawa. Ang akala ng daddy mo, isa lamang akong anak ng hasyendero. Ang hindi niya alam na ang aking tunay na pamilya ay narito sa Italy. Wala rin sana akong balak na sabihin sa iyong ama dahil ang gusto ko lamang ay mag-focus sa pamilya natin. Lalo na nung isilang ka. Subalit, ginawa pa rin niya ng daddy mo. Ngumisi naman si Marco. Masaya po ako malaman na may lolo't lola pa po ako, na hindi po pala totoo ang sinabi ni Lola Clarita na matagal na po silang wala. Ibig sabihin nun, may kakampi po tayo. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Nagalit ka ba sa mommy kasi tinago ko sa'yo ang totoo? Ang tungkol dito? Umiling naman si Marco. Hindi po, mommy. Wala naman po akong alam sa mga nangyari kaya wala rin po akong dahilan para magalit. Napangiti siya dahil napakabait at talino talaga ng anak niya. Maraming salamat, anak, sabi niya at niyakap ito. Habang abala ang kanyang anak na si Marco sa paglalaro sa loob ng silid kasama ang yaya nito, ay naroon din si Ailani. Tahimik namang nagkakape sa veranda ng mansyon ni Lira kasama ang kanyang ina at ama. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Joanna 21 Melo Cotones at Cecilia Colaba Llorente. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ka kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Malamig ang simoy ng hangin ngunit mainit ang emosyon na matagal niya nang kinikimkim. Ngayon ay handa na siyang ilabas ang lahat. Tahimik munang nakatingin sa kanya ang kanyang ina. Kita sa mga mata nito ang pag-aalala at paghihintay sa mga kasagutang matagal na rin nilang nais marinig. Anak, mahinang basag ng kanyang ina sa katahimikan. Ano ba talagang nangyari sa inyo ng asawa mo? Tumingin si Lira sa kanyang ina at saka sa kanyang ama na tahimik na nanonood sa kanya. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Nagtiwala po ako, Mama, Papa. Minahal ko siya kahit alam ko namang hindi niya ako kayang pantayan sa buhay. Iniwan ko ang lahat. Kayo, ang pangalan ko, ang yaman natin. Dahil akala ko sapat ng pagmamahal. Napakagat labi si Lira, baka sa mukha ang kerot.
Pero hindi. Nagkamali ako. Niloko ako ni Antonius. Pinagtaksilan niya ako. Ang alam nila ay isa akong tagapagmana ng asyenda. Kaya naman nagpasya siyang pakasalan ako. Pero bago kami ikinasal, meron silang kasunduan ng kalaguyo niya na noon pa man ay kasintahan niya na kapag nakuha na nila ang mana ko, hihiwalayan niya ako at silang magpapakasal. Nung wala siyang makuha sa akin at sa tingin niya ay wala akong silbi sa kanya, nag-ibang pakikitungo niya sa akin kahit pa may anak kami. Pati anak namin napabayaan dahil sa pagmamalupit ng kanyang pamilya. Tiniis ko lahat ng yon para lang manatili. Pero may hangganan din pala ang pagtitiis. Natahimik ang kanyang ina, habang ang kanyang ama naman ay mariing napapikit. Makikita ang unti-unting pamumula ng tenga at pisngi nito, senyales ng namumuong galit. Maging ang biyenan ko ay hindi rin magandang pakikitungo sa amin. Nung una'y napakabait niya sa akin. Ngunit unti-unti nagbago nung sa tingin niya ay wala akong silbi. At wala silang kahit anong mapapala mula sa akin. Hanggang sa ibinahay niya ng kabit niya at pinalayas kami ng anak ko. Kahit pa may sakit noon si Marco ay wala silang pakialam. Diyos ko, bulalas ang kanyang ina. Ginawa nila sa inyo yan? Sa apo namin? Napakawalang puso naman ang pinakasalan mo, anak. Mabuti na lamang at iniwan mo na siya. Huwag na huwag ka nang babalik sa lalaking yon. Tumango si Lira at tuluyan ang pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Pinalayas mo kami sa bahay na sa pangalan ko naman nakapangalan. Pinili niya ang kabit niya. Pinagtulungan nila ako. Wala ni isa sa kanilang pinoprotektahan kami ni Marco. Galit ang bumalot sa mukha ng kanyang ama. Tumayo ito at mariing tinapik ang mesa. Walang hiya sila. Ganyan nila trinato ang anak ko? Ang apo ko? Anong balak mong gawin ngayon, anak? Tanong ng kanyang ina. Halos nanginginig ang tinig sa pagkapuot. Matatag na tumingin si Lira sa kanyang mga magulang. Hindi na ang dating mahinhin at magparaya. Ngayon, may apoy na sa kanyang mga mata. Magpa-file po ako ng divorce. Hindi ko nahahayaang maging masayang lalaking niyurakan ng pagkatao ko. At babawiin ko ang lahat ng sa akin. Ang bahay na kinalakihan ni Marco, ang ari-ari ang isinakripisyo ko. Babawiin ko dahil wala silang karapatang angkinin yon. Tumango ang kanyang ama. Ramdam ang bigat ng desisyon pero mas ramdam ang suporta niya sa anak. Tama. Simulan na natin agad yan. Kaming bahala sa mga abogado. Isa kang Monteverde. Hindi ka basta-basta. Hindi ka dapat inaapakan ng sino man. Lumapit naman ang kanyang ina at mahigpit siyang niyakap. Hindi ka namin hahayaang masaktan pa. Pagsisisihan ng lalaking yon ang ginawa nila sa inyo ng apo namin. Napaiyak muli si Lira. Pero ngayon, hindi na dahil sa sakit, kundi sa matinding pasasalamat. Salamat po, Mama. Papa, hindi ko alam kung makakabangon pa ako kung wala kayo. Pinahid ng kanyang ina ang luha sa kanyang pisngi. Bangon, anak. Bangon. Bilang ikaw. Hindi bilang asawa ng isang traidor. Kundi bilang si Lady Felicity Lira. Ang babaeng kayang ipaglaban ng kanyang anak. Ang kanyang pangalan. At ang kanyang dangal. Tumango si Lira. At sa puso niya ay buo na ang pasya. Panahon na para tuldukan ang pahina ng kahapon at isulat muli ang bagong kabanata. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang muling nananagumpay. Mabuti na lamang talaga at sa ibang bansa sila ikinasal ni Antonius kaya legal ang divorce dahil ayaw niya ng kahit ano pang koneksyon mula sa manluloko na iyon. Makaraan ng isang buwan, mula nang i-file ni Lira ang divorce sa tulong ng kanyang mga magulang at abogadong bihasa sa batas, handa na siya. Hindi na siya ang dating babaeng umiiyak sa likod ng sasakyan, durog at wasak. Ngayon, siya ay isang muling nabubuong babae na mas matatag, mas matapang, at may layuning bawiin ang lahat ng nawala sa kanya.
Sa muling pagbabalik niya sa Pilipinas, hindi na eroplano ang commercial na sinakyan niya. Private jet na. Paglapag sa NAIA, isang mahabang itim na limousine ang sumundo sa kanya. Bawat kilos niya ay sinasalubong ng respeto. Binubuksan ng pinto para sa kanya. Tinutulungan siyang bitbitin ang kanyang designer bag at binibigyang daan ang kanyang paglalakad na tila ba isang reyna ang bumaba mula sa trono upang kunin muli ang kanyang korona. Pagdating sa tapat ng dati niyang tahanan, ang bahay na pinagsamahan nila ni Antonius, kung saan din siya pinaalis ng walang awa, huminto ang limousine. Kaagad bumaba ang driver. Sinundan ng personal guard niya na nakaitim at may hawak na leather document case. "Ma'am, andito na po tayo." Magalang na anunsyo ng driver. Pagbukas ng pinto ay unti-unting bumaba si Lyra. Naka all white fitted dress. Itim ang shades, taas noo, at bawat hakbang ay may kumpiyansa na hindi kayang bilhin ng sinuman. Mula sa isang SUV na sumunod sa kanila kanina, lumabas din ang abogado niya. Biglang lumabas ang biyenan niyang si Doña Clarita. Kasunod si Emma at si Antonius nang makita nila ang mga sasakyan na huminto. Nanlaki ang mga mata ng mga ito. Tumigil sa paghinga. Para silang nakakita ng multo. "Lyra?" Halos bulong ni Antonius. "Anong ginagawa mo dito?" Badiing tanong naman ang biyanan niya, habang si Emma naman ay halatang nagpipigil ng inis sa takot. Ngumiti si Lyra, isang ngiting hindi pangkaraniwan, kundi ngiting punong-puno ng lakas. Tumigil siya sa gitna ng pathway bago tumingin sa kanilang lahat. "Bumalik ako rito para kunin ang lahat ng sa akin." Madiin niyang sagot. Tumaas naman ang kilay ni Donna Clarita at natawa. "Ikaw? Huwag kang magpatawa, Lyra. Walang sayo dito. Lahat ng ito, ang bahay, ang lupa, ang negosyo, kay Antonius lahat ng yan. Wala kang karapatan dito." Sumabay naman ang ngisi si Emma. Animoy sabik na sabik makitang tuluyang mawala ng lugar si Lyra. Pero imbes na maapektuhan, mas lalong lumalim ang ngiti ni Lyra. "Masyado kayong tanga." Mahinahong sambit niya, pero matalim. "Hindi niyo man lang naisip na lahat ng ari-arian na nakuha namin ni Antonius ay nakapangalan sa akin?" Napalingon ng tatlo sa isa't isa. Para silang nabigla. Tila may hangin na dumaan sa pagitan nila. Sabay nanginginig ang tasa sa kamay ni Antonius. Sumenya si Lyra sa kanyang bodyguard. Inabot nito ang leather case. Binuksan at isa-isang inilabas ang mga certified true copy ng titulo ng lupa, mga deed of sale, pangalan ng kumpanya at ownership certificate. Lahat ay nakapangalan kay Felicity Lyra Monteverde, ang buong pangalan ni Lyra sa pagkadalaga. Hinampas ang katotohanan ng tatlo sa kanilang mukha. Hindi sila makapaniwala. Si Doña Clarita ay nanlulumo, habang si Emma naman ay napaatras at putlang-putla. Si Antonius naman ay hindi makagalaw. Nakatitig lang sa papel na hawak ng bodyguard. "Imposible," bulong ni Antonius. "Hindi mo to kayang gawin sa akin." "Of course, magagawa ko. Ginawa mo na rin sa amin ito noon, Antonius." Mariing sagot ni Lyra. Tinanggal ang kanyang shades at kitang-kita ang matigas niyang tingin. "Niloko mo ko. Sinakta ng anak ko. Pinalayas kami mula sa bahay na to na ako ang nagpagawa. At ngayon, ako naman ang kukuha ng nararapat." Humakbang si Lyra palapit. "May dalang eviction order ang abogado ko. Sa araw na to, kayo ang palalayasin. Gusto kong madama ninyo kung paano yun. Ang mawala ng tahanan, ng dangal, ng lahat ng pinanghawakan ninyo. Welcome sa karma. At ako ang maghahatid nito sa inyo ng may papel, perma at batas." Sa gitna ng katahimikan at pagkagulat, biglang sumigaw ang biyanan niyang si Donna Clarita. Tumayo ito ng tuwid. Naglalagablab ang mga mata sa galit habang tinuturo si Lyra. "Hindi mo magagawa to, Lyra!" Madiing sigaw ng matandang babae.
Mag-asawa pa rin kayo ni Antonius. May karapatan pa rin siya sa lahat ng ito. At kahit anong papel pa yan, hindi mo to pwedeng angkinin ng mag-isa. Ngunit hindi natinag si Lira. Sa halip ay tumingin siya sa kanyang bodyguard at inabot nito sa kanya ang isang brown envelope. Kinuha niya iyon at may ngisi sabay lumapit kay Doña Clarita at sinampal niya ang divorce paper sa mukha mismo ng matanda. We're divorced. Hindi na kami mag-asawa ng anak mo. Matigas pero kontrolado ang boses ni Lira. Signed, sealed, legalized. Napaatras si Doña Clarita. Mabilis na kinuha ang envelope at binuksan niyon. Nandoon nga ang divorce papers na permado. May official seal at may affidavit of acknowledgement. Maging si Antonius ay napalapit. Kinuha ang isa sa mga dokumento at nagbasa. Hindi. Hindi to posible. Hindi ako pumirma rito. Nanginginig ang boses ni Antonius na putlang-putla ang mukha. Lumingon si Lira sa dating asawa at umiling, tsaka tumawa ng mapanghamon. You don't need to know everything, Antonius. I can twist everything to my favor. Hindi mo kilala kung sino nga ba talaga ako. Mariing sambit niya. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. I have power now. Real power. The truth is, I've always had it. But I chose to set it aside just to be with you. And that was my mistake. I was a fool to choose you over everything else. But not anymore. This is not true. Sabat naman ni Emma na halos pasigaw na. Puro kasinungalingan ang lahat ng to. Tukha ka lang noon. Wala kang koneksyon, wala kang pera, na hindi ka nga marunong magsuot ng designer clothes noon. You're just poor, pathetic girl na inampo ng pagkakataon. Lira only smirked. You really thought I was just a nobody? Humalakak siya. I am not just Lira, sweetheart. I've always been more than the loser you thought I was. You looked at me like I was nothing. Forgettable, weak, disposable. And I let you. I played small, dimmed my fire just to fit into your shadow, but not anymore. You don't get to define me now. Lumapit siya sa harapan nilang tatlo, sa mismong gitna ng entrance ng mansyon. I am Felicity Lira Monteverde, the only daughter of Duke Federico and Duchess Isabella Monteverde, the heiress to the Monteverde International. My father, the clan head, built an empire that dominates the business world. I once ran away for love. But I didn't come back for apologies or second chances. Nagbalik ako para iparamdam sa inyo kung ano ang pinaramdam niyo sa amin ng anak ko. Nanlaki ang mga mata ng tatlo dahil sa lahat ng narinig. Para bang bombang pumutok sa paligid nila ang bawat salitang binigkas ni Lira. Si Doña Clarita naman ay napaatras at nanlumong ulit. Si Emma ay parang nawala ng lakas. Si Antonius hindi pa rin makakibo. Habang patuloy naman na binabasa ang mga dokumentong hawak, napawang pabor lahat kay Lira. So, kung akala niyo magagawa niyo akong apak-apakan muli, let me remind you. No matter how hard you try, you will never take down someone who stands miles above you. Kahit subukan niyo pa, hindi na kayo magtatagumpay. At kung may aalis man sa bahay na to, kayong tatlo yon. At hindi kami ng anak ko. Dahil ang bahay at lupang inaapakan niyo ay pag-aari ko. Nilingon ni Lira ang mga bodyguard niya at tinangguan. Sabay-sabay naman silang pumasok sa loob ng bahay para harangan ng tatlo na muling umapak sa loob. Nananatiling tuwid ang tindig ni Lira. Taas noo sa harap ng kanyang dating tahanan. Ang tahanan na inakala niyang mapupuno ng pagmamahal at mga halakhak na minsan ding sinubukang angkinin ng mga taong pinahahalagahan niya at ng kabit ng kanyang asawa at ngayon ay opisyal na sa ilalim ng kanyang pangalan.
Sa likod niya nananatiling alerto ang mga bodyguard at ilang abogadong kasama. Bitbit ang mga dokumento na nagpapatunay ng kaniyang buong karapatan sa lahat ng ari-arian. Ngumisi siya sa 3 tao ngayon ay tila pinagsakluban ng langit at lupa. Ang kanyang dating biyanan na si Doña Clarita, si Emma, at dating asawa na si Antonius. Tapos na ang palabas ninyong lahat. Tapos na ang pagmamataas ninyo. Matigas na sabi ni Lyra. Magsialis na kayo sa bahay ko. Ngayon din. Teka lang, Lyra. Halos pasigaw naman ang tinig ni Doña Clarita. Nanginginig ang boses sa galit at takot. Wala kang karapatang paalisin kami rito. Bahay ito ng anak ko. Ngunit ngumiti lamang dito si Lyra. Isang mapaninlang ng ngiti na parang sinasabi, hindi mo ako kilala. Hindi ka ba nakakaintindi? O sadyang tanga ka lang? Sa akin ang bahay na to. Pag-aari ko ito. Walang sa inyo. Lahat ay nasa pangalan ko kaya lumayas sa kayo sa pag-aari ko. Ngumisi siya sa kanila. Ngayon pala binabalaan ko na kayo. Hindi lang ito ang gagawin ko. Hindi ko lang kayo palalayasin. Dagdag pa niya at patalim ng patalim ang tono ng boses. Dahil sisiguraduhin kong luluhod kayong lahat sa harap ko. At manghihingi ng kahit katiting man lang ng awa ko. Wala akong iiwan sa inyo. Di singkong tuling. Biglang narinig ang sunod-sunod na tunog ng paparadang mga limousine. Lahat sila'y napalingon. Bumukas ang pinto ng isa sa mga sasakyan at mula roon ay bumaba si Marco. Sinundan ito ng yaya nito at ng 2 bodyguard na agad namang yumuko. Iyong master, baka madapa po kayo. Ang paalala nila sa bata. Ngunit diretso lamang ang lakad ni Marco patungo sa kanyang ina. Walang ningon, walang alinlangan. Tumayo ito sa tabi ni Lyra. Malinaw ang panig na pinili. Marco! Tawag ni Antonio sa anak. Desperado. Anak! Matalim itong tumingin sa ama. Don't call me that. You lost the right to do so the moment you chose your mistress. Kitang-kita sa mukha ni Antonio ang pagkabigla. Parang pinagsakluban ng langit at lupa. Si Emma ay maputla na at walang masagot. Si Doña Clarita ay nanginginig sa galit. Biglang lumapit. Lyra, magbabayad ka sa lahat ng to. Hindi ito matatapos dito. Gaganti kami at sisiguraduhin namin na ikaw ang luluhod at hindi kami. Wala kang takas sa karma. Ngunit ngumiti lamang si Lyra. Isang ngiting punong-puno ng pang-uuyam. Ang karma, Clarita, ay hindi dumarating agad. Pero pag dumating, sisiguraduhin kong ako ang mensahero nito. Tumango siya sa mga tauhan niya bilang senya sa kanila. Ilabas niyo na ang lahat ng gamit nila. Lahat. Wala akong gustong matirang kahit isang bagay na galing sa kanila. Agad namang kumilos sa mga tauhan niya. Isa-isa nilang inilabas ang mga gamit, mga kahon ng sapatos, mamahaling bag si Emma, at ilang frame ng larawan na dati nakasabit sa mga pader ng bahay. Pati po itong piano, ma'am? Tanong ng isa sa mga tauhan. Lahat, mariing sabi ni Lyra. Walang matitira. Nag-aapura na sana sina Emma at Doña Clarita na lumapit sa isa sa mga sasakyan nila. Isang imported SUV nang biglang tinawag sila ni Lyra. Sandali lang! Nilingon siya ng 2. Umaasa ang huli na yon. Wala kayong pwedeng kunin dito. Kahit ang sasakyan na yan. Anong ibig mo sabihin, Lyra? Singhal naman ni Emma. Honey, sagot ni Lyra habang tinatanggal ng suot niyang gloves. Even that car is under my name. Lahat ng gamit, bawat peraso ng furniture, kahit kutsara tinidor, lahat ng yan ay binili ko. Gamit ang pera ko. Napasigaw si Emma sa lapis sa frustration. Si Doña Clarita naman ay napahawak sa dibdib nito at nawala ng malay. At kung may gusto kayong angkinin na alinman sa mga ari-arian ko,
Huwag niyo na lamang subukan dahil hindi rin naman kayo magtatagumpay. Magpapagod lang kayo. Puno ng tensyon ang paligid habang isa-isang nilabas ang mga gamit at inilagay sa labas ang gate. Hindi na rin sila nagtagal doon ni Marco dahil ayaw niyang makita ang mga pagmumukha. Nagbili na lang siya sa mga tauhan na gusto niya ay malinis ang buong bahay at itapon o kaya naman ay sunugin ang mga gamit na hindi mabibitbit ng tatlo sa pag-alis nila. "Are you okay, Mom?" Mahinang tanong ni Marco. Ngumiti siya sa anak. "I'm more than okay, anak." At hindi pa siya natatapos doon. Dahil nang sinabi niya na sisiguraduhin niyang luluhod sila sa kanyang harapan, seryoso na seryoso siya roon. Sa sumunod na araw sa isang eleganteng conference room ng kumpanya, tahimik ang lahat ng board members habang nakaupo sa pinakaulo ng upuan si Lira. Suot ang isang eleganteng corporate attire. Confident at composed. Hawak niya ang isang makapal na folder ng mga legal documents habang diretso ang tingin sa harap. "Good morning. I called for this meeting to announce something very important." Ang seryoso at puno ng kumpiyansa niyang panimula. "Effective today, this company is under new ownership. Under my leadership." Nagkatinginan ng ilang board members. May ilan na tila hindi naman makapaniwala. Ang iba'y mukhang alam na ang balita. Isa sa mga board member ang nagsalita. "I'm sorry, Miss Lira. What do you mean this is your company? As far as we know, your husband, Mr. Antonius, is still..." Kumilos ang kanyang assistant at inilapag nito sa mesa ang mga dokumento. Kinuha nila iyon para tingnan. Isa itong notarized set ng mga kasulatan ng ownership transfer na isinagawa ilang taon nang nakalipas. Nakapangalan sa kanya ang company, shares at rights. These are the official papers. All the shares, stocks, and rights were transferred under my name years ago. Hidden in plain sight. Hindi nyo lang tinitingnan kaya hindi ko nakasalanan na hindi nyo alam kung sino ang tunay na may-ari. And correction, hindi ko na asawa si Antonius. We're divorced. Nagbulungan lalo ang mga board members at tila mas hindi nila inaasahan ang panghuli niyang sinabi. Habang isa sa kanila ay tinawag ang corporate lawyer na kasama ni Lira sa loob ng silid. Tumayo naman sa harap ang corporate lawyer para magpaliwanag. Lahat ng dokumento ay legal. Walang butas. Si Miss Lira, o mas dapat nating sabihing Lady Felicity Lira Monteverde, ay siyang may-ari ng kumpanyang ito at hindi ang dati niyang asawa na si Antonius. Ang dating CEO ay inilagay lamang bilang mukha ng kumpanya, pero ang kapangyarihan, nasa kanya. Nasa kalagitnaan ng pagpapaliwanag ang corporate lawyer nang biglang bumukas ang pintuan ng conference room. Bumungad sa kanila lahat. Sina Antonius at Emma. Pareho ay gulat ang ekspresyon at halatang nagmamadali. "What's going on here, Lira? What are you doing here?" Maagap na tanong sa kanya ni Antonius. Umayos ang upo si Lira. Bahagya din siyang umiti, ngunit ang mga mata ay matalim at puno ng kumpiyansa. "Oh, I'm glad you're here, Antonius. Nagsama ka pa talaga ng alalay. At least makukuha mo na kaagad ang mga gamit mo sa kumpanya ko. Dahil simula ngayon, wala ka ng papel dito." "You're lying. You can't do this. Hindi naman sa'yo ang kumpanyang to ah." Sabad naman ni Emma. "Naakala mo ay kung sino." Sumingit ang corporate lawyer. Inilapag pa ang isang kopya ng mga dokumento sa harap ni na Antonius at Emma. "All legal rights belongs to Miss Felicity Lira Monteverde. Here's the full documentation, executed and finalized. Even your signatures were not needed. The shares were gifted to her by the original founder prior to her resignation from the board." Nanlaki ang mga mata ni Antonius. Nanlalambot na umupo habang hawak ang noo. Si Emma naman ay hawak ang dibdib. Tila ay hindi makapaniwala sa naririnig. Tumawa naman si Lira ng malalim.
puno ng panunuya. Everything is mine now. The house, the cars, the company. Lahat ng bagay na inakala ninyong sa inyo ay matagal ng akin. At ngayon, pinipili kong bawiin ang lahat. Tumindig ang presensya ni Lira sa gitna ng conference room habang ang mga board members ay tahimik at tila nagpapasya na tanggapin na ang bago nilang reyna. Ang kamera naman sa sulok ng silid ay nakatutok, tila naka-live sa buong kumpanya. Ang mga empleyado sa labas ay nakatutok sa screen. Nanonood ng pagbagsak ni Antonius at sa muling pagbangon ng isang babaeng matagal na lang inakalay wala na. Muli siya nagsalita sa mas matalim na boses. You should have never underestimated me, Antonius. I am not the same woman you left behind. I am Felicity Lira, and I just took back everything that's mine. Matiim ang katahimikan sa loob ng conference room matapos ang revelasyong bumagsak sa kanila gaya ng kulog sa kalangitan. Hindi naman makatingin sa kanya sina Antonius at Emma. Kapwa ng lulumong tila biglang naubusan ng lakas. Sa bawat segundo ng pananahimik ay tila unti-unting lumiliit ang presensya nila sa loob ng kwarto na minsan ay kanila. Tumayo si Lira na may panalong ngiti. Inayos niya ang blazer tsaka tumingin ulit sa dating asawa at si Emma. I don't want to see your faces in this company ever again. Mariin niyang wika. Kahit anino ninyo, ayoko makita dito. Gawin niyong pabor sa akin ang lahat. Bukas sa bukas, lahat ng gamit niyo, wala na dapat dito. This is my company now. Kaya kung anong gusto ko, iyon ang dapat na masunod. Halos hindi na huminga si Antonius habang si Emma naman ay napakagat sa labi. Ngunit si Lira, hindi pa tapos, lumapit siya kay Emma. Mata sa mata, walang takot na ipangingeme. And Emma, malambing ngunit matalim ang tono niya. Now, be a good woman to my ex-husband. Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Ang maging trophy wife ka niya? Paniguradong ikaw naman ang gagatasan niya ngayon. Dahil wala na siyang kahit ano. He has nothing. Not even pride. So good luck on that. Nabitawan ni Emma ang hawak na bag. Napayuko ito lalo sa hiya. Habang si Antonius naman ay hindi makatingin. Tila ang bawat salitang binitiwan ni Lira ay mga palasong tumutuhog sa dignidad nito. Walang lumaban, walang pumalag. Tahimik na nalampasan ni Lira ang mga board members na ngayon ay nakatingin sa kanya. Hindi bilang asawa ng dating CEO, kundi bilang bagong reyna ng kumpanya. At habang siya naman ay naglalakad pa palabas, isa-isang yumuko sa kanya ang mga empleyado sa hallway. Sa paglabas niya ng gusali, binuksan agad ng personal assistant ang pinto ng itim na limousine. Sumakay siya ng walang lingon likod. At sa pagkakasarado ng pinto, sumandal siya sa upuan at huminga ng malalim. Sa kanyang labi ay gumuhit ang isang mapaninlang na ngiti. She's happy. Sobrang masaya siyang nakaganti na siya. Ito ang gusto niyang mangyari mula pa noon, na maibalik sa kanya ang lahat ng ipinagkait at ang maiparamdam sa mga taong nanakit sa kanya ang sakit na ipinaranas nila noong siya ay mahina pa. At pakiramdam ni Lira, hindi pa sapat ang lahat ng ito. Kulang pa. Gusto niya pang makita silang lalong mahirapan, madurog at magmakaawa. Tahimik ang loob ng silid sa ikalawang palapag ng mansyon. Mula sa malalaking bintana ay tanaw ang kabuuan ng hardin, kung saan sumasayaw sa hangin ang mga dahon ng golden trumpet vines. Sa gitna ng silid, naupo si Lira sa divan. Suot pa rin ang itim na corporate dress na ginamit niya sa kumpanya kanina. Ngunit wala nang matigas at mapaninlang na ngiti sa kanyang labi. Isang katok ang bumasag sa katahimikan. Paglingon niya, nakita niyang nandoon si Marco na sumisilip sa pinto. Ang inosente at almond-shaped nitong mga mata ay diretso na nakatingin sa kanya. Mommy, can I come in? Tumango siya.
Of course, anak. Come here. Lumapit si Marco at umupo sa tabi niya. Do you have a problem, anak? May gusto ka bang sabihin sa mommy? Tanong niya. Alam niyang may sasabihin ito. May tanong, may alinlangan. Bata pa itong anak niya, ngunit matalino ito at talagang mature na ako mag-isip. Daig pa nga nitong matanda. Iyon ang dahilan kung bakit madali itong makaramdam at madali rin itong makaunawa sa mga nangyayari sa paligid nito. Kanina po, mommy, paniwala ni Marco. Kinausap ako ni Ninang Ailani tungkol po sa nangyari sa inyo ni Daddy. Bahagyang nagtulig ang dibdib ni Lyra, ngunit hindi siya nagsalita. Pinili niyang hintayin ang susunod na sasabihin ng anak. Sinabi niya po sa akin na kinuha mo raw po ang kumpanya mula kay Daddy, na wala na pong natira sa kanila. Wala kahit ano. Marco, mahinang banggit niya. Galit ka ba si mommy kasi ginawa ko yan sa daddy mo? Tahimik si Marco sa loob ng ilang segundo. Sa huli ay umiling ito. Hindi po, mommy. Sagot ng anak tsaka umiti pa sa kanya. Hindi po ako galit. Really? Tanong niyang may halong pagkaalinlangan. Naiintindihan ko po kayo, mommy. Sabi ni Marco habang nakatingin sa mga mata niya. Alam ko pong nasaktan ka. Sinabi pa sa akin ni Ninang tsaka ni na lolo at lola ang lahat. Sinubukan po nilang ipaintindi sa akin. Kung yung mga ginawa mo po ay nakabawas sa sakit na nadarama mo, okay lang po sa akin. Bahagya namang namuo ang luha sa mata ni Lyra. Hindi siya makapaniwanang sa murang edad ng anak ay gano'n na itong mag-isip. Hindi ito nagtanim ng galit. Marco, bulong niya. I was scared. Akala ko pag nalaman mo mawawala ka na rin sa akin. Hindi po ako mawawala, mommy. Wika ni Marco na umiti rin. Kahit kailan po, hindi po kita iiwan, mommy. At doon, tuluyan ang bumagsak ang luhang pinipigilan ni Lyra. Agad naman siyang niyakap ng kanyang anak na sinabi na wag na siyang umiyak kasi naiiyak na rin daw ito. Salamat. Bulong niya sabay halik sa buhok nito. Salamat, anak ko. Hindi pa man lumilipas ang ilang araw mula nang tuluyang maagaw ni Lyra ang lahat mula sa mga Montefalco, ang bahay, ang sasakyan, ang kumpanya ay muli na naman siyang nagbabalak. Para sa kanya, hindi sapat ang lahat ng yon. Hindi pa tapos ang kanyang laban. May isa pang natitirang bagay na kailangang mawala sa kanila. Ang butik. Iyon na lamang ang tanging ari-arian na natitira sa kanila. Ang sikat na butik ni Emma. Ang negosyo na matagal na nitong ipinagmamalaki at pinanghahawakan na tila iyon ang huling bastyon ng dangal na ito. Ngunit para kay Lyra, iyon ay isa lamang bagong tropeyo na dapat niyang isabit sa kanyang koleksyon ng tagumpay laban sa mga taong sumira sa kanya. Ginamit niya ang kanyang koneksyon sa mga law firm, sa real estate para makuha niya kung anong gusto niya. At isang linggo lang ay tinagal, nakuha niya ang lupang kinatatayuan ng butik. Madali lamang niyang nagawa iyon dahil hindi ito direktang pagmamayari ni Emma. Noon pa man, ang lupa ay nakapangalan na sa mga magulang ni Emma. Ngunit dahil sa pagkabaon ng mga ito sa utang, matagal nang naisangla sa bangko ang pag-aari. At sa tulong ng mga koneksyon niya, nakuha niya ito, nabili at nakapangalan na sa kanya. Maaga pa lamang, inutusan niya na ang kanyang mga tauhan na alisin ang lahat ng gamit ni Emma sa loob ng butik. At dahil may mga staff doon si Emma, alam niya na isa na sa kanila ang tumawag sa kanilang boss at alam din ni Lyra na darating si Emma. Hindi na nga nagtagal ay dumating ito. Nang makita ang mga lalaking nagbubuhat ng mga racks ng damit, furniture at mga salamin palabas, agad itong sumugod sa loob. Anong nangyayari dito? Singhal ni Emma at nanlaki ang mga mata. Napalingalinga sa paligid. Sino ang nag-utos nito? Paglingon nito sa direksyon niya ay ngumisi siya dito. Nang aasar na tinaas niya pa ang isang kamay bilang sagot sa tanong nito kanina. Tumayo siya ng tuwid at ang itsura niya ay puno ng kapangyarihan. Suot ang dark red suit, nakaayos ang buhok at litaw na litaw ang kumpiyansa sa kanyang bawat hakbang.
Ako ang nag-utos. Hindi na ako makapaghintay eh. Gusto ko nang gawing coffee shop ang lugar na to. Kaya naman hindi na ako nag-antay ng matagal. Pinapalayas sa kita rito. Malamig na sabi ni Lyra. What? You can't do this? Pag-aari ko tong butik na to. Sa akin to. Wala kang karapatan na palayasin ako dito. Mariing sigaw ni Emma. Nanginginig ang boses. Ngumiti naman si Lyra. Hindi yaong tipong masaya. Isa iyong ngiting mapanghamak. Matamis, pero matalim. How sure are you? Matigas sa tanong ni Lyra. Unti-unting mas lumapit pa kay Emma. Kailan ka pa naging sigurado sa mga bagay na hindi naman talaga sa'yo? Gaano ka kasigurado na sa'yo nga ang lupa na kinatitirikan ng negosyo mo na bagsak na? Tumango siya sa kanyang sekretarya. Agad itong lumapit kay Emma at inabot ang isang envelope. Basahin mo, utos ni Lyra. Para kahit papano maliwanagan ka. Dahan-dahan namang binuksan ni Emma ang sobre. Habang naglilipat ito ng mga pahina, unti-unti na rin nababasa sa mukha nito ang pagkabigla. Muntik nang malaglag ang mga papel mula sa kanyang kamay nang mabasa ang huling bahagi. This can't be. Bulong nito na nanginginig ang kamay. Pero totoo, sagot ni Lyra. Naglalakad pa ikot dito. Hindi mo pag-aari ang lupa. Nabenta na ng bangko. At guess what? Sa akin. Lyra, please. Hindi mo kailangan gawin to. Pagsusumamo ni Emma. Pero kailangan, Emma. Sa akin ang lugar na to at kailangan mong mawala dito. Ayoko may kahit alinmang mansya ng pangalan o anino mo sa mundong ginagalawan ko. Pure cruel. Naiiyak na sabi ni Emma. No? Ani yan ang mariin. I used to have mercy. But you killed that part of me. So now, endure the cruelty of the woman you turned cruel. Please, Lyra. Sabi ni Emma habang pilit pinipigilan ng mga tauhan na tuluyan ang nililimas ang butik. Lumapit pa ito sa kanya at nagsusumamo. Please, huwag mong ituloy ito. Huwag mong kunin sa akin ang natitirang alaala sa akin ng magulang ko. Please. Please, kung gusto mo hihiwalayin ko si Antonius, basta huwag mo lang kukunin sa akin ang butik na to. I'll walk away from him. I promise. Hindi ko na kayo guguluhin. Lyra burst out laughing. Isang halakhak na puno ng panunuya. Oh, Emma. Aniya, habang pinupunasan ng bahagyang luha sa gilid ng kanyang mata sa kakatawa. You really think this is about that man? I don't want him back. Ayos na akong wala siya. He is all yours. Ang tanging gusto ko lang ngayon ay makuha ang lupa na ito at magawa ko ang lahat ng gusto ko dito. Pero si Emma, wala nang dignidad na natira. Tila wala na ring pakaalam kung sino ang nakakakita. Lumuhod ito sa harap niya. Nagsusumamo. Please, Lyra. Mula pa to sa magulang ko. Hindi to maaaring mawala sa akin, please. Ano mang gusto mo gagawin ko. Basta wag mo lang kunin to sa akin. Saglit na natahimik naman si Lyra. Yumuko siya, tila naaantig. Inabot niya ang mukha ni Emma at hinaplos ito ng dahan-dahan. Malamig ang kamay niya, pero malambot ang kilos. You're willing to do everything? Mahina niyang tanong na halos pabulong. Tumango si Emma na may luha sa mata. Yes, please. Lumapit si Lyra sa tenga nito at binigkas ang dahan-dahan pero matalim. Then, I want you gone. Completely. Magagawa mo ba yun, Emma? Tumayo ulit siya ng tuwid, habang si Emma ay tiningala siya. Basang-basa ng luha ang pisngi. Iyon ang gusto ko, Emma. Kung hindi mo magagawa yun, then huwag ka nang umasa na ibabalik ko sa'yo ang lupang kinatitirikan ng munti mong negosyo. Matapos noon, itinapon sa sahig ang envelope ng contract ng kusang pag-alis nito dito sa lugar na ito. Or else, kakasuhan niya ito at tinalikuran niya na si Emma. Tumakbo palapit sa kanya ang sekretarya niya. Inabot ang designer shades.
Isinuot niya ito at habang tinutungo ang sasakyan, ngumiti siya. Sa rearview mirror, nasulyapan pa niya si Emma. Nakaluhod pa rin, hawak ang mga papel. Umiiyak habang isa-isang nililimas ang kanyang mga tauhan ng butik. She had it coming. Bulong niya sa sarili. At habang paandar na ang sasakyan palayo sa pinagbagsakan ni Emma, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Isang ngiting puno ng tagumpay, isang ngiting matagal niya nang hinintay. Dahil sa wakas, ang mundo ay nasa kanyang mga palad na. Tahimik ang gabi. Isang private lounge sa loob ng 5-star hotel, nakaupo si Lyra kasama si Ailani. Pareho silang may hawak na crystal wine glass. Sa paligid ay mamahaling jazz music, ambient light at mamahaling dekorasyon. Ganoon ang gusto ni Lyra, ang tahimik na karangyaan na dating ipinagkait sa kanya. Alam mo na ba ang balita? Tanong ni Ailani habang nilalaro ang paso sa mga daliri. Lumingon si Lyra mula sa glass wall na tinatanaw ang city light sa Maynila. Anong balita? Ngumiti si Ailani. May halong tagumpay at kaunting awa. Tuluyan ang pagbagsak ni na Antonius. Wala na silang negosyo. Lahat ng shares kinain na ng utang. At si Doña Clarita, nasa ospital, na-stroke dahil sa stress. Saglit na natahimik si Lyra. Oh well, karma na nga siguro sa kanila yon. Oh? Balong niya, sabay tingin sa wine glass. That's wonderful news. Tumaas ang kilay ni Ailani at bahagyang natawa. Grabe ka, Lyra. Hindi lamang 3 ang sabay-sabay mong napabagsak, may mga nadamay din. Yung mga tao na kumampi sa kanila. You're amazing. Pero alam mo, I'm happy for you. Nakita ko kung paano kang pinahirapan at kung paano mo pinili na magtimpe. Pero ngayon, ikaw nang nasa taas habang silang lahat ay lugmok na. Ngumisi siya. Bagay lang sa kanila yon. Pasalamat nga sila at hindi ko pa tinodo. Nagklink ang kanilang baso at parehong may matagumpay na ngiti sa kanilang mga labi dahil doon. Sa huling araw niya sa Pilipinas bago bumalik sa Italy, isang bagay pa ang kailangan niyang gawin. Hindi siya umalis nang walang pagpapaalam. Pero hindi pa rin bumate. Bagkos para tuluyang tapusin ang lahat. Tahimik niyang binaybay ang hallway ng private hospital. Nakasuot siya ng puting dress, simple ngunit mamahalin. Ang kanyang buhok ay pulidong nakaayos at may suot siyang salaming itim na agad naman niyang inalis nang makarating sa silid. Pagbukas niya ng pinto ay naamoy niya agad ang sterile scent ng ospital. Doon sa loob ng silid nakahiga si Doña Clarita. Mahina, hindi makagalaw at hindi na tulad ng babaeng minsang pumupuno ng silid sa yabang at kapangyarihan. Sa tabi nito ay si Antonius, mukhang lagapak, may eye bags at magulong buhok. Pagkakita nila kay Lyra ay natigilan ng dalawa. Si Antonius ay agad na tumayo para lumapit sa kanya, habang si Doña Clarita naman ay pilit na bumangon. Stay away from me, Antonius. Wala kang karapatan na lumapit sa akin. Banta niya sa kanyang dating asawa na agad ding napaatras. Lyra, mahina at hirap na bulong ng Donya. Bagaman maririnig sa tinig nito ang pagkasindak. Anong gagawin mo dito? Ngumiti si Lyra sa maganda. Bagay pala sa'yo dito, Donya. Ani at saka tumingin sa paligid. Mapayapa, tahimik, malinis. Bagay na bagay din sa'yo ang kama niyan. Para bang ginawa para sa'yo? Bagay na bagay sa'yo ang nakaratay lamang dyan at walang ibang magawa. Please, pakiusap ng matandang babae. Halos wala ng boses. Inakala niyang magagalit ito. Ngunit sa halip, nagsumamo ito sa kanya. Kaawaan mo kami. Wala nang natira sa amin na kahit ano, Lyra. Niwala na kaming kakayahan na bayaran ng hospital bill. Bagay na bagay din pala sa'yo ang nagmamakaawa. Nakangiting sambit ni Lyra. Tila ito na ang bago kong paboritong tanawin, Doña Clarita. Lyra anak, bulong pa nito mula sa likod.
kahit kaunting awa. Anak, napangisi si Lira. You lost the right to call me that the moment you throw us out. Naaalala mo pa ba, Donya? Pinalayas niyo kami. At ang anak ko, may sakit noon. Ngunit hindi kayo naawa. Napayo ko si Doña Clarita. Ngunit si Lira ay hindi natinag. Kaya ngayon, patuloy niya. Kahit mawalan kayo ng lahat, negosyo, pera, pangalan, dignidad, wala akong pakialam. I am not doing this out of vengeance, Doña. I am doing this for justice. Kasi kung hindi ko gagawin, sinong gagawa? Tahimik si Doña Clarita at wala nang nasabi pa. Ang mga luha nito ay tahimik na bumagsak. Hindi lamang si Emma ang lumuhod sa harap niya, maging ang dati niyang asawa ay lumuhod sa harapan niya. At kulang na lang, halikan ng paa niya at sambahin siya, kaawaan niya lamang sila. Noong mas pinili mo ang kabit mo kaysa sa amin ng anak mo? Noong binahay mo siya sa tahanan na ipinangako nating pupunuin natin ang mga masasayang alaala? Hindi ka man lang nakaramdam ng katiting na awa para sa amin. Kahit man lang sana para sa anak natin. Ni hindi mo ako binigyan ng kahit katiting na respeto man lang. Kaya ngayon, huwag kang umasa na ibibigay ko sa iyo yon. Hindi lahat ng tao deserve ang kaawaan at patawarin. Antonius. I'm sorry, nagkamali ako. Nabulag ako, patawarin mo ako sa lahat-lahat, Lira. Ang tanging nasabi na lamang ni Antonius, ngunit huli na ang lahat. Wala nang puwang sa puso niya ang pagpapatawad o pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Matapos makita ng dalawang mata niya ang downfall ng mga taong nananakit sa kanya noon, nagpasya siya na bumalik na sa Italy. Sapat na yon sa kanya. Hindi naman siya ganun kasama para patuloy pa silang pahirapan. Nalasap naman na nila ang tamis ng pagganti niya. Isang buwan ang nakalipas, sa isang eleganteng villa sa Tuscany, Italy, tahimik ang paligid na pumasok ang malamig na simoy ng hangin. Nakaupo siya sa harap ng isang antigong desk. Biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas ay pumasok doon ang magulang niya. Yes, Papa? Tanong ni Lira. May kailangan tayong pag-usapan. Tumabi ito sa kanya. Tungkol sa kaso ni na Antonius at Emma. What about it? Maingat na inilapag ng kanyang ama ang mga dokumento sa mesa. Makakasuhan daw sila, anak, sa mga ginawa nila sa'yo. Pinagbigay alam sa atin ng mga abogado. Hindi lang civil case, may criminal charges din. Fraud, coercion, emotional and economic abuse. Kinuha niya ang isang papel at binasa. Sa ibaba ng mga ito may nakalagay na official stamp ng korte sa Pilipinas. Maya-maya ay muling may kumatok sa pinto. Sumilip ang isang kasambahay at sinabi na dumating na ang abogado. Doon pumasok ang kanilang abogado, si Senyor Valiente. Isang batikang Italian lawyer na fluent din sa English at may Filipino consultant. Tumayo ito sa harap ni Lira at bahagyang yumuko bilang paggalang. Miss Monteverde, paniwala nito. I am here to give you the final legal brief regarding the charges. The authorities of the Philippines have found grounds to pursue cases against Mr. Antonius Hernandez and Miss Emma Laurel. May mga papeles din itong nalabas. Based on the evidence and sworn affidavits we've gathered, we can proceed with the case against Antonius Hernandez and Emma Laurel. State the charges? Utos niya. Yes, ma'am. For Mr. Hernandez, adultery, psychological abuse, and unlawful cohabitation while still legally married. He provided a separate residence for Miss Laurel, funded by joint marital assets. This is considered an illicit relationship that directly caused severe emotional and psychological damage to you and your child. Nagpatuloy ang abogado habang tahimik silang nakikinig. As for Miss Laurel, she faces charges of home wrecking, malicious deceit, and psychological coercion. She actively conspired with Mr. Hernandez to isolate you, Miss Monteverde, and made repeated verbal and emotional attacks,
both privately and in front of your child. While acting as his mistress, she also benefited illegally from family resources that weren't hers. Tumaas ang isang kilay ni Lyra. Mabagal ang pagngisi. So, Ania, they're not just cheaters. They're criminals. Tumango si Senyor Valiente. With your approval, the legal team in the Philippines will move forward with the criminal complaints. The case is strong. It can lead to imprisonment and civil liabilities. Media will most likely pick this up too. Ngumisi si Lyra, mariin at walang bahid ng awa. They deserve every bit of it. Sabi niya at mariin na pinag-utos na ituloy ang kaso sa dalawa. Ilang araw lamang ang lumipas, natanggap na nila ang balita na ang dalawang taksil ay ikukulong na. Breaking news! Antonio Hernandez at Emma Laurel inaresto sa kasong adultery, emotional abuse at illegal cohabitation. Kasunod noon ang mga litrato ng dalawa, naka-hoodie, tinatakpan ng muka, habang isinasakay sa pulis na sasakyan. Isang video rin ang lumabas. Nagmamakaawa si Emma habang umiiyak at si Antonius ay tila tuliro. Sa likod ng balitang yon nakalagay ang pahayag ng korte na napatunayan ng emotional trauma at mental distress na dinanas ni Lyra at ng kanyang anak dahil sa pagwasak ng pamilya nila at dahil sa pagpapalayas nito sa kanila noon para lang ibahay ang kabit nito. Napangisi si Lyra habang pinapatong ang phone sa mesa. Lumapit ang kanyang anak sabay yakap sa bewang niya. Yumuko si Lyra. Hinalikan ang anak sa noo at hinaplos ang buhok nito. Mom, tanong ng bata. Are you okay? Oo naman anak. Ayos na ang mommy. Humalik pa siya sa noo nito. Sobrang masaya na ako ngayon. Masaya po ako na masaya ka na mommy. Ngumiti siya lalo. What about you anak? Masaya ka ba? Opo naman mommy. Basta masaya ka po, masaya rin po ako. Thank you anak. Niyakap niya itong muli. Napakaswerte ko talaga sa'yo. 4 na taon na ang lumipas mula nang tuluyang lumubog sa katahimikan sina Antonius at Emma. Wala nang sumunod na balita mula sa kanila. Alam niya lang na nakakulong na sila at wala nang pag-asa na makalaya habang si Doña Clarita naman ay nasa home for the elders na. Hindi na makakilos dahil sa sakit at wala na rin kakayahan na muli siyang guluhin. Tinigilan niya na rin sila. Para kay Lyra Monteverde, sapat na iyon. Karma na lang ang bahala sa susunod na mangyayari sa kanila. Mas pinili niyang ituon ang sarili sa paghilom at muling pagbuo ng kanyang mundo. Kasama ang nag-iisang yaman sa kanyang buhay na si Marco. Sa loob ng lumipas sa mga taon, naging abala si Lyra sa pag-aaral ng pamamahala, finance, global trade at strategic leadership. Nagpakadalubhasa siya. Gabi-gabi ay inisa-isa niya ang mga report. Natutulog na may libro sa kanyang dibdib at gumigising ng maaga para ihanda si Marco sa eskwela. Unti-unti, nakikilala siya sa mundo ng negosyo, hindi lamang bilang tagapagmana ng Monteverde, kundi bilang isang matalinong leader na marunong lumaban at magtagumpay. Hinangaan siya ng lahat dahil sa kanyang kakayahan at ngayon na-earn niya na ang respeto ng lahat. Kahit ang magulang at best friend niya ay sobrang proud na proud sa lahat ng darating niya. Napakabait at gwapo talaga ni Marco. Mabuti na lang at lumaki siyang mabuti at matalinong bata, sabi ni Ailani. Napangiti naman si Lyra na sobrang proud na proud din para sa anak. Yes, I'm just glad. Ngayon, si Marco naman ay halos 11 taong gulang na. Mabait, matalino, may respeto sa lahat, at lumaki sa yaman. Hindi ito mapagmataas. Sa halip, pantay-pantay ang tingin nito sa lahat tulad na lang ng turo niya dito noon. Mapagmahal din ito sa ina at likas na magiliw sa tao. Salamin siya ng panibagong yugto ng buhay ni Lyra. At ngayon nga, nagpasya sila na bumalik sa Pilipinas, hindi lamang para sa isang bakasyon ngunit para i-oversee ang bagong negosyo na binuksan niya dito.
Naglalakad sila palabas ng airport, kasunod ng isang staff na nagtutulak ng kanilang maleta. Nakasuot ng simpleng beige na dress si Lyra, may suot na salamin at itim na stilettos. Hawak niya ang kamay ni Marco habang nagkukwento ito tungkol sa mga airplane na nakita. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang tumakbo si Marco para abutin ng isang papel na nilipad ng hangin. Isang sketchpad na dala niya. At sa kanyang pagtakbo, bumangga siya sa isang lalaking kakatapak lamang sa tarmac mula sa service entrance ng terminal. Isang lalaki sa uniform ng piloto. Nalaglag ang salamin ni Marco. Nahulog sa semento. At bago pa man ito mapulot, naapakan pa ito ng piloto. Agad naman na yumuko ang piloto para pulutin iyon. Si Marco nanlaki ang mga mata habang tinitingnan ang sirang salamin. Napakagat siya sa labi. "Mom?" Pabulong nitong tawag sa kanya, nanginginig ang boses. "Regalo mo to. Sira na po." "I'm really sorry," sabi ng piloto na halata ang guilt. Kinuha ni Lyra ang salamin. "It's okay, accidents happen." Ngunit halata sa tono niyang pag-aalala, hindi para sa salamin, kundi sa damdamin ng anak niyang tahimik lamang na nakatingin sa basag na lente. "Marco?" bulong niya. "We'll buy another one, okay? I'll get you a new one." Pasensya na talaga kayo. Don't worry, papalitan ko na lang nasirang salamin." "There's no need for that," maagap na sabi naman ni Lyra. "Salamin lang naman to. Hindi mo na kailangang palitan." "My mom is right," sabi naman ni Marco. "And besides, ako naman po yung may kasalanan kasi hindi ako tumitingin sa dinadaanan ko kaya nabangga ko po kayo. I'm sorry po sa nangyari." "I insist. May kasalanan din ako sa nangyari kaya hayaan niyo akong palitan ng salamin." "Pero hindi na talaga kailangan," sabi niya. "Lalo lamang ako magigilty kung hindi kayo papayag." Sabi ng piloto kaya naman nagkatinginan sila ni Marco at pareho na nawalan ng choice kundi pumayag na lang. "By the way, I am Gabriel Ruiz." Pakilala nito tsaka ngumiti ng abot sa mga mata nito kaya lalo pang tumingkad ang kakisigan at kagagupuhan nitong taglay. "I am Felicity Lyra Monteverde and this is my son, Marco Monteverde." Binigay sa kanila ng piloto ang calling card nito bago sila naghiwalay ng landas. At sino nga ba naman ang mag-aakala na ang simpleng banggaan na iyon ay magbubukas ng bagong kabanata sa kanilang buhay at ang piloto na iyon ay siya ring magiging panibagong parte ng buhay nilang mag-ina. Pero this time, ang kwento na puno ng pait at puot ay hindi na naulit dahil sa pagkakataon na iyon. Nagsimula sila ng panibagong kwento kasama na ang tamang tao. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Lumayas na kayo ng mga